Yo guys, what's up? Good afternoon and welcome to another episode ng Letters from Lance. This is episode 2 and it's been 2 months since huli kong nagawa yung first podcast. Kasagsagan to ng pag-release ko ng promotion for my book. And today is the day kung saan uh, eto na, to be released na yung book ko, which is Sa Likod ng Musika. And thank you so much sa lahat na nag-order. Pasensya sa naging delay. Pero yun, i-deliver ko na isa-isa yung book ko and sobrang salamat talaga sa lahat ng sumuporta. So yun, ang topic ng podcast nito, it's all about adulting is losing someone. Okay? It's more on how adulting shapes you in terms of losing people, especially yung mga taong napakahalaga sa buhay mo. So, ayun. Nung habang lumalaki tayo, walang nagsabi sa atin na ang adulting ay ibig sabihin pala ay pamamaalam, no? Uh, Angela, my girlfriend, told me na may colleague na nagsabi sa kanya na ang adulting daw, it's not about, taking responsibilities. It's not just about paying bills. It's not just about growing up and not doing the things you love as a child, but adulting means losing someone. And it hits me hard nung narinig ko yung ah, mismong quote na to, no? And yan, uh, I think last year ko siya narinig eh. Na napagtanto ko sa sarili ko na it means deeper to me na adulting is losing someone because uh, since 2018, I experienced of losing people na napakahalaga sa buhay ko. And una na yon yung sa part ng lola ko. Then 2023, namatay ang lolo. And last year, 2024, namatay naman ng stepfather ko, which is nakasama ko since I was in the age of 4. And yun, uh, tatlong mahalagang tao yung nawala sa buhay ko. And I realized na, yeah, the moment na nawalan ako, especially nung pinakaunang mahal ko sa buhay, ayun yung time kung saan na-realize ko that I need to step up. And siguro hindi lang sa akin. Siguro pati na rin sa inyo o kaya sa iba na darating yung panahon na kapag wala na yung pupuno dun sa isang responsibility, it's the time na questionin mo yung sarili mo. Sino pa yung nandyan para punan yung ganitong responsibilidad? I'm pertaining about the family, sa family side. And kung walang pupunan nun, sinong pupunan nun, yung pagkakataon na yun? And kung walang pupunan nun, sa ganong posisyon, ano mangyayari na lang sa pamilya, di ba? So, yan. Explore natin kung ano yung iba't ibang uri ng pagkawala. So, sa una, yun, losing loved ones, mga mahal mo sa buhay, ito yung pinaka masakit sa lahat for me. Kasi, losing someone you love sa family side mo, hindi naman natin siya, hindi na natin siya matatanggi na isa siya sa pinakamasakit na parte ng pagkawala kasi sila yung bumuo ng pagkatao mo. Sila yung nakakaalam kung ano yung naging growth mo, naging
flaws mo sa buhay. At the same time, most of the memories na nabuo mo, sa kanila unang nanggaling. No? Kaya the moment na first time mo nawalan ng mahal sa buhay, especially dun sa family side mo, magsisink in ng lahat ng alaala mo mula pagkabata na, wow, ito pala yung sinasabi nila na ang sarap maging bata. Okay? Isa rin sa na-realize ko na magsisink in lang sa'yo na napakasarap maging bata. Hindi dahil lang din sa wala kang pinoproblema, wala kang iniisip, kundi masarap maging bata kasi nandoon lahat ng mahal mo sa buhay. Nandoon lahat ng memories mo. Nandoon lahat nung napakasarap balikan na alaala kasi kasama mo yung mga unang taong nagmamahal sa'yo mula pa nung isilang ka. So, it really hits deep sa akin nung narinig ko yung adulting is losing someone because yun, totoo naman talaga na you just need to accept the fact na darating sa punto na ikaw yung papalit doon sa responsibility sa posisyon ng mga mahal mo sa buhay. Whether it's your mom, your dad, your grand mom or your granddad, tito mo or what, yun yung pinakamasakit na pagkakataon. And napakasakit kapag na-realize mo na may mga memories na na-taken for granted mo. And may kada oras na nare-realize mo din na may mga araw kang sinayang kung kailan dapat kasama mo yung magulang mo or hindi. Doon mo mare-realize na napaka-powerful din ng oras. So, yun, that's one of the most hardest kind of losing people in your life mula sa mahal mo sa buhay. So, pangalawa naman is yung losing friendships. Okay? When you say adulting is losing someone, given na nga yung sa family. Ngayon, ito naman sa friendships. Sa friendships, na-realize ko na napaka-powerful din na kailangan mo tumanda. Kasi nung bata ka, di ba, you are free to share something to someone. Meron ka naging best friend mula nung elementary, nung high school, or kung college man yan. And nakaka-share mo siya ng lahat ng mga events mo sa buhay. At the same time, nasi-share mo rin sa kanya kung ano yung unang behavior mo sa part ng family mo. Okay? So yun, losing friendships also shapes your growth as an adult kasi darating yung time na hindi mo maiiwasan eh. Whether magkakaiba kayo ng political views, magkakaiba man kayo ng pattern sa buhay, magkakaiba man kayo ng kung ano-anong hangarin, kahit good terms man o hindi, mawawalan ka ng kaibigan. Why? Because that's part of adulting. Okay? So, isipin na lang natin, nung bata pa tayo, siguro, sample ko na yung sarili ko. I'm more like an extrovert person kung i-describe ng mga taong malalapit sa akin. And I am more on exploring places and also meeting new people. And ang pinakamahalaga sa akin is magkaroon ng memories to that someone, makabanding or what. Pero as time goes by, na-realize ko na darating ang part na kapag tumanda ka na, kailangan mong i-filter out kung ano or sino yung mga dapat na worth it bigyan ng time. Hindi dahil sa hindi sila worth it bigyan ng time, kung hindi,
hinuhubog mo na rin yung sarili mo sa kung ano yung career na gusto mong tahakin, sa kung ano yung prinsipyo na kailangan mong ipaglaban, sa kung ano yung dapat mong gawin dito sa mundong ito. Kasi part of your purpose is knowing what fight is worth fighting for yourselves. And kung hindi siya nagtutugma sa prinsipyo or sa goal din ng ibang kaibigan mo, lumalabas na nagiging distraction lang itong parte na to kasi naghihinder siya sa growth mo, sa kung anong purpose mo dito sa mundong to. So yun, part of adulting is losing friendships. And kahit napakasakit, alam mo yun, kahit sa simpleng hindi niyo na pag-uusap, mararamdaman mo rin minsan no, na yung vibe nyo hindi na ganun katulad ng dati kasi nga tumatanda na kayo. And kapag tumatanda na kayo, ibig sabihin, may mga kanya-kanya na kayong priority sa buhay. Minsan, it's really pill that is hard to swallow, but you need to accept the fact na at some point of your time, you just need to treasure those moments na nagkasama kayo. And kung hindi na kayo, kung magkaiba na kayo ng pattern sa buhay, ng landas na tinatahak, you should be grateful na parehas kayong umuusad sa buhay. And mas maging thankful na lang tayo at some point of our lives in the future is magkakatugma ulit kayo ng schedule or ng priorities, That's something na napaka-powerful. So, yun. Number 3, isa rin sa pinakamahalaga ng part ng adulting is losing ourselves. Sorry guys. Ayun. Number 3 is losing ourselves. And darating tayo sa part na kailangan natin mag-transition sa ganitong part ng adulting. Kasi dahil nga sa nung bata tayo, wala pa tayong idea kung anong purpose natin sa buhay. Di natin alam kung ano yung gusto nating marating, kung ano yung gusto nating marating. And the moment, I believe the moment na unti-unti na nating nare-realize ang definition ng kahalagahan ng oras, ay na rin yung time kung saan nagkakaroon na rin tayo ng pressure sa sarili natin. Let's say, when you're at 18, di ba? Sabi nga nila, pag adult ka na, lady or young man ka na kung ituturing kapag nasa age ka na ng 18 years old. Siguro malaking epekto yun kasi nandun na yung part na nag-work ka na eh. And once na nag-work ka na, ibig sabihin, wino-workout mo na rin yung career mo. And dito na tayo nagkakaroon din ng shifting ng behaviors, ng goals and career natin sa buhay. Kasi alam natin, natatanda na rin tayo. And we only have, let's say, hanggang 40s or 30s. 30s, kailangan mong magkaroon ng pamilya. At 40s, kailangan mo na magkaroon ng ganito. Ito yung standard or natural timeline ng goals natin bago tayo tuluyang tumanda, di ba? And sa part na yun, nagkakaroon tayo ng pag-filter out kung ano ba yung kailangan nating unahin, i-priority. And karugtong din to ng friendship and also losing loved ones. But once we lose ourselves, tandaan natin na part lang to ng transitioning natin into being an adult. Okay? And part of adulting is losing someone, including yourself. Bakit? Kasi darating sa time nga na yung childish behavior natin is hindi na siya acceptable kasi you got responsibilities to do. At hindi mo siya maiiwasan. Sa loob ng family, alam mo na hindi lang ikaw yung nagta-transition sa pagiging adult.
Yung mga adult mo gumagabay sa'yo dati, yung magulang mo or what, once na nakita mong kulubot na yung balat nila, namumuti na yung buhok nila, once na nakita mong mas nag-grow na yung mga pamangkin mo or yung anak mo sa buhay, hindi mo mapipigilan na questionin yung sarili mo. Okay, kahit na sabihin na gusto mo maging bata, is kailangan mo nang mag-step up and gawin yung purpose mo as you transition into being an adult. And once you lose ourselves, dumarating kasi sa part, 'di ba, na nako-compare mo yung sarili mo sa iba. Bakit si ganito ganyan? Bakit si ganito ganto? Bakit si ganito ganyan? Example natin yung POV ng isang tao na gusto maging bata habang buhay. Mawawala yung sarili niya the moment na may kumpara niya sa sarili niya na bakit si ganito may naipatayo ng bahay, nakakapag-travel na, nasusuportahan niya na yung mama niya or what, ganyan. Ibig sabihin nun, lumalabas na rin yung insecurities. Now, punta naman tayo sa POV sa kabila. Yung POV ng isang hardworking person. Ano yung nakikita niyang pagkukumpara sa iba? Bakit si ganito, ganyan, chill lang? Bakit si ganito, parang di naman nape-pressure? Bakit si ganito, ganyan? Nagkakaroon din siya ng insecurity sa buhay. So, the moment na nagkaroon tayo ng insecurities is the moment na meron na tayong opportunity to evolve. Okay? At naniniwala ako na isa yan sa purpose na kailangan mong gawin. Ayun ay ang sagutin kung ano yung mga tanong mo and baguhin kung ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Kasi when you transition in your 40s, kailangan mo ding i-look forward. Ano ba yung vision na gusto kong mangyari after 40, after 50? Gusto ko bang maging ganito, ganyan? Gusto ko bang, ayoko bang maging ganito o ganyan? So, wala namang problema kung ano yung gusto mong marating. Kung ano yung gusto mong mangyari by 40s. Kung ano yung gusto mo by 50s. I believe na magiging mali lang ang transition mo into 40s or 50s kung meron kang bagay sa buhay mo na bigla mong pinagsisihan kasi hindi mo nagawa na to. Nang dahil sa takot, nang dahil sa ganito, sa pressure, sa ganyan. Naniniwala ako na ayun yung magiging failure mo in your 40s or 50s. Okay, walang problema kahit anong gusto mong mangyari. It's just, magiging problema lang or ang remind ko lang, wag mong hayaan na by 40s or 50s, meron kang pagsisihan sa buhay mo dahil hindi mo to nagawa na to nung 20 pa lang. Or hindi mo siya, parang hindi mo siya tinanim, hindi mo siya binigyan ng hard work, and doon na rin lumalabas yung transition mo into adulting. Okay? I believe na we need to lose ourselves para ma-recognize natin kung ano ba talaga yung gusto nating hanapin pagdating ng 40s or 50s. And this is what makes life more meaningful. Okay. Ayun. For me, losing a loved one, losing a friend, or even part of yourself hurts. But it lets you change for the better. Okay? Napakasakit ng ganitong uring pagkawala sa buhay natin. Pero kailangan siyang mangyari. Okay? So ang next naman dun na dapat natin pag-usapan. Once you lose someone, either yourself, your friends, or family, how do you move forward? Alam naman natin na hindi ganun kadali. Darating sa part na hindi lang isang buwan yung pagluluksa sa mahal natin sa buhay. Hindi lang isang linggo
yung grief or grudge na babaunin natin once we figure out na hindi na kayo friends ni ganito, ni ganyan, hindi lang aabot ng 1 taon yung pag-heal once na na-destroy mo yung sarili mo, nawala na yung sarili mo sa track. Okay? But how do we move forward? Okay? Number 1, kailangan mo lang maintindihan kung ano yung sakit na nararamdaman mo. Basic lang siya. Para magamot mo yung sugat, kailangan mong matagpuan saan ka nasugatan, sa parte ng katawan mo, right? Ganun din sa kung papaano tayo makaka-move forward into losing someone. Number 2, kailangan mo ring alamin kung ano yung coping mechanisms na dapat mong gawin para lang maka-move forward. Whether you write it out, whether you talk to someone. Ako, personally, since isa akong manunulat, okay, ligas na yan sa akin na kapag sobrang sakit, sobrang bigat nung nararamdaman ko sa ganitong stage ng buhay ko, I always writing it down. Ang purpose nun, una, para ma-vent out ko kung ano yung nasa puso ko. Okay, ma-transfer ko siya. Pangalawa, magkaroon ako ng memory sa sarili ko na I grew up from this kind of pain na naramdaman ko sa sarili ko. And once na nagkaroon ako ng moment na nakalabas na ako doon sa ganong sakit, lagi ko siyang binabasa. And ang sarap sa feeling na dumating sa part na naging successful yung pag-heal mo sa sarili mo and pag-move forward. So, whether you write it out, you talk about it, you create something, o kaya you do something. Anything na makakapag-distract sa'yo at the same time makakapagpaintindi sa pain na nararamdaman mo, gawin mo yun. Okay? Number 3 to move forward is to find meaning in loss. Okay? Finding meaning in loss. Katulad ng sinabi ko kanina, nagsusulat ako hindi lang parang bent out. Minsan sinusulat ko siya para makita sa sarili ko na I grew up. And also, if merong opportunity na maibigay siya sa ibang tao na nangangailangan din ng ganitong parte ng tula ko, na nakaka-experience ng grief, and soon mag-move forward, I'm happy to tell this story. Okay? Para matagpuan na rin yung way kung paano makaka-move forward. Guys, pasensya na sa sa tawag na aso. Alam mo yun, medyo dikit-dikit yung bahay. And pinatay ko na yung electric fan ko. Pero yun, balik tayo dun sa finding meaning in loss. You just need to find the purpose no matter what happens. Okay? Katulad niya ng sinasabi ng lahat, hindi man to gasgas pero napaka-timeless ng saying na to. Lahat ng bagay may dahilan. And hanapin mo yung dahilan na yun para hindi siya masayang sa parte ng buhay mo. And I really believe na ito yung dapat na way na tahakin mo kasi ayun yung magbibigay sa'yo ng mas malaki pang purpose and it will change you for the better. So yun, number 1, understanding grief. Number 2, coping mechanisms. And number 3, hanapin mo yung dahilan ng pagkawala sa mga mahal mo sa buhay. So bago tayo matapos, you can comment down dito sa channel na to o kaya sa Facebook kung ano yung thoughts mo about sa pagkawala. And sobrang thank you sa pakikinig dito sa podcast na to. Medyo mahaba yata tayo, 30 minutes lang dapat to pero naging it's 25 minutes pa lang pala. Pero yun,
let's have this remaining 5 minutes para magbigay ng message sa inyo. So guys, adulting has full of lessons. That includes losing someone you love. Maybe yourself, maybe your friends, or maybe especially on your loved ones or family. Masakit, napakasakit mawalan ng mahal sa buhay mo, pero patunay ito na nagmahal tayo. Lagi niyong tatandaan. And nabuhay din tayo sa mundong ito. Okay lang na malungkot. Okay lang na dumarating ka sa time na nalilito ka sa purpose mo sa buhay and hindi mo agad mahanap kung ano yung right answer na hinahanap mo sa part ng buhay mo na to ngayon. Pero tatandaan mo na lahat ng pagkawala may dalang aral at there will always be another story to tell every time you choose to move forward and start building again. And pakatatandaan mo na hindi ka nag-iisa. Katulad mo ako. Sa ganitong part ng transition sa buhay. And thank you so much dahil hanggang ngayon hindi ka sumusuko. So yun. Thank you so much sa pakikinig guys, and hopefully mag-heal yung sarili mo. And promote ko na rin pala this month, ito nga, i-release ko na yung book ko, which is Sa Likod ng Musika. May chapters dito na patungkol sa mga mahal ko sa buhay na nawala. So 3 chapters for the 3 persons really love na nawala sa akin sa 2018. And I'm happy to share you, and I would love to share you my spoken word pieces, including short poem about sa kanila, and hope na makatulong din sa ito para mag-heal and maka-move forward sa buhay. So yun lang guys, thank you so much and see you sa susunod nating episode.